Magandang araw mga kalapatids, Kuya Toy Bits na naman para magbigay ng update dito sa ating group mga kalapatids. Katatapos lang ang bagyo pero dito sa lugar namin hindi gaano malakas. Ngayon papakita ko sa inyo yung paligid. Wala namang ganong natumbang kundi ito lang kinaka na rito sa kabila ko dahil kasagsagan ng bagyo, humahangin. Tinriman ko tong puno rito sa kapitbahay. So nagpaalam naman ako dahil tumatama rito sa aking bubong, nagugulat na bubulabog yung mga kalapati, kaya nagpaalam ako para bawasan yung kahoy dito sa katabi ko, sa kapitbahay ko. Pumayag naman, kaya tinrimang ko kahapon. Ngayon, araw na to, papakita ko po sa inyo yung paligid kung ano nangyari, tapos nagpapaligo ko ng kalapati ngayon. Naisipan kong paliguan sila dahil nga pag umuulan, naliligo sila. Ngayon, pinaliguan ko na yung, naglagay na ako ng paliguan nila mga kalapatids. So, panoorin natin sila paano maligo, tapos papakita ko sa inyo yung paligid nung nadaanan ng bagyo. Pero hindi naman grabe rito sa amin. Awa ng Diyos, at itong lugar namin, napalibutan ng bundok, so hindi ganun tinatamaan ng bagyo dito po sa Nueva Vizcaya. So, papakita ko po sa inyo. Yan, nagakit tayo ng tubig. So, ayun, yung pinagpapaliguan nila, nag-uumpisa na sila maligo. Asin yan. Lagyan ko na asin. Lagyan natin ng tubig. Ayan sila, oh. Alis yan, tapos mamaya babalik ko. Mangilan-ngilan, hindi pa naliligo. Yan, ito. Lagyan natin sila ng tubig. Ay, mga Japan natin yan. Mga direct na itlog. Ligo. Panoorin nyo mga kalapatids. Naliligo yan mga yan. Yung iba kasi nakaligo na huli ko na mag-update sa inyo nung etong paliguan nila mga kalapatids, yung sira na zipper na maleta. Hinati sa gitna, yung kalahati niya maraming butas, yung hatakan siyempre may butas yun. Tapos itong gulong, yung gulong nilagyan ko na lang ng sealant, tinakpang ko. Okay naman, wala naman tagas. So naging paliguan siya ng kalapati. Imbis na itapon, DIY natin, gawin natin paliguan ng kalapati. Ayan maliit po na na sira ang zipper. Imbis na itapon. Ayan, nagkaroon pa siya ng silbi. Tapos yung tubig na pinagpaliguan nila, mamaya ibubuhos natin dito sa may flooring. Yung saluhan ng dumi nila rito sa loob natin. I-open ko sana yung para diretso sa lupa. Nasayangan naman ako at gusto ko magamit din yung first floor. Yun, nung ko nga nilagay yung breeding section ko, yung breeding cage na dalawa. Tapos gagawa pa ako dyan ng yung paghihiwalayan ng pag nagpahinga yung mga breeder, ihiwalay natin yung cock sa hen. Gagawa pa tayo dyan. Additional project na naman natin dito sa kalapati. Tapos pagka naayos ko na yung breeding cage dito sa taas, yung built-in, natin yan, i-akit na natin dito. So pagtapos ng breeding, etong 4 na pinto, magiging yung mga Japan, magiging yan, ibubukod natin yung cock tsaka hen. Medyo tanghali na mga kalapatids, na ata, alas 8.
alas 8 kasi dito sa tabi ko, pag mula umaga, nagpapatugtog, eh baka ma-copyright tayo. Kaya, yan, ginawa natin. Hintayin muna natin sila magsara ng kanilang sound, yung patugtog. Papasok naman sa opisina yung kapitbahay ko. Saka pa lang ako nakakapag-vlog, mga kalapatids. Ganyan talaga, eh, bigayan lang. Tapos ito naman tabi, eh, nahulog na dahon na yun. Mamaya ayusin natin. Inuna ko muna itong kalapate, hindi pa nga kumakain yung mga breeder. Nauna ako rito sa taas kasi marumi. Ang dumaan na bagyo rito sa amin, mga kalapatid, hangin, medyo malakas na hangin at saka konting ulan lang. Hindi sumabay yung malakas na ulan at saka yung malakas na hangin. Pabugso-bugso lang, hindi yung talagang biglaan na malakas. Nahiya maligo. Nauna kasi yung iba eh. Tapos medyo nilaliman ko kanina, mababaw ang tubig. Isang ano lang. Isang ilang liters ba ito nilagay ko. Tapos ginawa akong dalawa. 10 liters. Bali 20 liters na yan. Tubig nila. Ang paligo. Ito mga flyer ko kahapon. Ay nung isang araw, bago itong typhoon, binigyan ko na ng paliguan nila. Nung tinos ko sa malayo rito sa loob, hindi naman ganun kalayuan. Pagdating nila, pagpasok yon, paligo. Pag nakapahinga na, pinaliguan ko na. Siyempre, pasalubong natin pagka nagpapalipad tayo, yung mga supplement na mga Vitamin Pro, saka yung mga ibang hinahalo sa tubig. Doon naman sa Japan, ang bilin sa akin na matanda, pagka nag-toss kami sa malayo, pagpasok nila, palalabasin uli, o kaya open, ano siya, open trap door. O yung pintuan, naka-open lang, magiging para silang laya na pwede silang pumasok, pwede silang lumabas para maligo. Yun naman ang bilin sa akin ng amo ko, nung nasa Japan pa tayo. Pagka nag-toss, open door, yung kulungan, o open trap door, open release door, para silang laya pagdating. Basta pumasok muna, saka pag napapahinga, nakainom, lalagyan natin ng paliguan. Ito ba yan, nagbabalak maligo, ano po yan? Color coding nga, Jansen. Kulay pink. Sana maging cup. Wala, nahiya sila. Nandito kasi tayo, nanood. Pero at least nakita nyo na naligo sila. Ayan, nakapaligo na, oh. Ayan. Ito, nagpares. Ito, Louis Opel, yung cup. Yung pinarisan niya, ano naman, Nakamura Bloodline. Pero may pares to na ano dati. Ngayon, ano ko yan, ilalagay ko sa breeding cage. Pero ibabalik ko yung dating pares niya na Louis Opel din. Na white stripe. Yung pares nito eh. Kung bakit namaris yung ano na yun. Yung Nakamura. Bali, ang breeding po natin dito, separated din yung Nakamura bloodline. Separate natin kasi nga, siyempre, kailangan natin purong Jansen, purong ano, hindi natin hahaluan. Maganda yan, oh, paliguan nila. DIY. Ayan, nakaligo na sila, oh. Sayang, hindi ko ganyan na ano. Na late tayo, eh sabik silang maligo. Ayan, yung pares nung tinuturo ko kanina, yan oh. Yung first batch ng mga itlog. Yan, first batch yan, kaya medyo may edad na. Siya ngayon ang pinares ko dun sa first batch din ng ano, itlog na napadala ko. Eh, tagal mga itlog, nasa babayan, inakyat ko. Boring siya rin sa breeding cage, inakyat ko. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo yung paligid ng
ating ano rito, yung view ng ating look. Akit tayo sa taas, sa third floor. Kaya yung mga stocks natin, tubig para hindi tayo bumababa. Pero pagka medyo may oras na tayo, lalagyan natin ng lababo gripo dito para hindi na tayo akit baba. Second floor. Malakas naman ang pressure ng tubig namin dito eh. Yan lang oh. Parang walang nangyari dito sa lugar namin oh. Medyo na stress lang yung mga dahon ng mga puno. Parang wala lang. Ganito rito sa amin, hindi ganong tinatamaan ng malakas na bagyo. Pero ito nga yung sinabi ko sa inyo, pinutol ko. Yan oh. Kasi nga sumasayad dito sa aking ano na dapat pinutol ko pa yung isang yun eh. Yun. Pinantay ko sana dyan. Eh nakapaglinis na yung kapitbahay ko. Nakakahiya naman. Tsaka isa pa na natatakpan. Pag umikot yung kalapate, natatakpan. Kaya napag-isipan ko na magpaalam na putulin. Nilagari ko po yan. Yung nabibili sa online na lagari na may hawakan. Yung pwede mong itaas. 6 meters yung binili ko eh. Ito po, kung nakarelate kayo, ang tawag po nito sa amin, karamay. Yung parang mansanas ang korte niya, na light yellow na maasim. Ano, ipapokus natin para makita nyo. May bunga pa isa-isa eh. Ang bunga niya asasanga, parang mga siguelas. Yun, yan ang bunga niya oh. Comment nyo lang kung anong tawag sa inyo. So ito, kung meron sanang panahon pa, mapaalam ko to. Yan oh, taas na puno. Kailangan maputol yan para maliwalas dito sa ating kulungan. Ang tawag naman dyan, alokon. Yung bulaklak niyan, kinakain, ginugulay. Yan po ang ano natin, ito yung sa kapitbahay ko. Yan yung pinagpuputol ko. Nakalinis na, kung hindi sana, ipapaalam ko kay isang sanga, nalimutan ko. Puputulin ko, tsaka itong bayabas, oh. Yun yung alulod ng aking kulungan, napupuno. Ito, kapon kasi umuulan, mababasa ako habang nilalagari ko, kaya hininto ko muna. Yan o, mga sanga ng bayabas na pag humahangin sumasayad. Yan, marami rin ang pinutol doon sa mga kapitbahay. Halos araw-araw na lang ako nagwawalis ng kalat ng puno nila eh. Kaya ang ginagawa ko, yung nakapasok dito sa bakuran ko, pinuputol ko na. Ito yung sa kabila. Sa likod namin, oh, napakarumi. Kaya dito nang gagaling yung mga daga na lumilipat dito sa bakuran ko. Tapos yung puno ng nyug, tingnan nyo nangyari dito sa bubong ko. Nakupi. Yan o. Tinulak ko na lang sa ano. Dahil yan o, tingnan nyo. Yung puno, yan o. Dumi rito sa likod o. Kasing kapitbahay ko dyan na-stroke yung lalaki, kaya hindi makakilos. Kaya pagka nagpapaalam ako, oo siya kagad. Hindi natin kung may naliligo pa. Wala, isa na lang yun. Ito na yung pinaikot ng mga warriors. Hindi natin, meron pa sa labas. Bigyan natin ng konting pagkain. Ilan na kayo? 2, 4, 6, 8, 10. Oh, meron pang 5 sa labas. 11. May 4 pa sa labas. Oh, kain. Dinagdagan ko na sunflower seeds yung pagkain nila. Yan, nakalinis na rin tayo. Oh.
Oh, takaw. Eh, walang singsing yun, yung bumaba. Pamimigay ko na sana yan. Pero ano, sinubukan kong turuan, magaling. Kasi na bansot yan, na ano lang, survivor lang yan, na nung napisayan, umiikot-ikot yung ulo. Parang baliling. Ito naman yung bagong binuviewing natin. Yan. Mami, mag-akit ulit ako ng 2 o 4. Ayan, binuksan ko na yung may harang kasi dito yan, mga kalapatids. Ngayon, nakabukas na yan para ang papasukan nila itong trapdoor. Hindi ko pa nga nagagawa yung box birds ko dahil sobrang busy. Kasalukuyan nag-aayos kami dahil merong bisita next week o next month. Unti-unti kaming nagdiligpit ng mga kalat. Ito naman yung mga schedule ng race namin sa Japan. Yan, mga pinagguguhitan ng matanda. Yung mga lap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lap. Ito, 7 lap. Ito, hindi niya naguhitan to. Pero ang alam ko yan, 6 lap din. Ako na lang maguguhit. Para pagka may bisita, makikita nila. So, dito tayo sa baba, sa breeding section, sa first floor. Pansamantala, pero sa susunod yan, ang lahat ng mga Japan, doon na sa taas ibibreed sa second floor. Para maging ano sila, yung ang tawag nitong colony. Ito, nakikialam mo. Hindi na namamasa yung ilong, ibig sabihin, tumutuka na mag-isa yan. Akit na natin yan sa ay 2. Tapos ito, alanganin pa yan. Bigyan pa natin hanggang linggo. Tapos dito, hindi pa tayo nakapaglinis. Nilagay ko yung aso rito eh. Dito naman, 2. Alanganin pa itong nasa baba. 2 lang. Ito naman, yung ating Morris Gordon, maliit pa. Itim na itim, oh. Medyo ano to ah. Kulang sa height tong isang to ah. Oh. Kulang sa height. Ang laki rin yan. Dagdag pakain pag ganon. Ay, may napisa na rito oh. Yung GMT na ano. Na, ayan oh. Cock and hen, GMT, pang third batch. Ay, third batch. Yan natin. Kapipisa lang. Pasilip. Yun. Ayan o. Oh. Yung isa, hindi pa. Sana 2 na naman. Flyer ko po ito. Yung GMT. Lahat yan. Flyer yan. Ito naman yung Mr. Nakamura. Stockbird muna natin yan. Yung amo ko na puro OLR ang sinasalihan. Stockbird muna to. Nakamura yan. At saka ito Nakamura. Ayan. Ito naman yung brown, Paul Sion. Yung brown. Tapos ito, basta tawagin na lang natin Nakamura line. Yan, kasi nga, hindi pa niya sinasabi ko anong bloodline. Ito naman, ano rin, Paul Sion at saka GMT. Ayan o. Oh. Na naka, ano yan, naka PHA ring, yan puti. Ayan naman, direct galing Japan. Na itlog, laking bulas, Paul Sion. And the rest, ano na, yung mga dati kong kalapate. Ito pala, Japan din na Louis Opel. Yung isa, nandun sa taas, ang tagal mang itlog, kaya nakit ko, pinalitan ko yung nandun. Ayan o.
All Zion. Ni Mr. Nakamura. Pure yun, pure. All Zion, magkabila. Cock and hen. Yan. So hanggang dito na lang mga kalapatis, ang aking update tong araw na to, yun nga, i-update ko sa inyo, nagpaligo po tayo, very common lang po na ginagawa, pero at least na-share ko sa inyo ang ating ginagawa rito sa ating loop. Para naman, parang nagkwekwentuhan lang tayo tungkol sa kalapati, mga kalapatid. So, marami pong salamat sa walang sawang tumatangkilik sa YouTube channel ni Kuya Toy Beats. Sana po huwag kayong magsawa. Like, share, and subscribe po para kay Kuya Toy Beats. Marami pong salamat. Bye. Arigato po. Salamat. Bye.